Ako siguro ho ay panahon na para amyendahan ang diksyonaryo dito po sa ating bansa. Dahil sa kapag ang sinasabi nahuli ay hindi po nangangahulugan na aresto. So muling iginit po ng Malacanang sa pamamagitan ni press officer itong si Yusek Claire Castro na hindi ra po hindi ibig sabihin ng nahuli agad na naaresto yung salitang nahuli na kung saan ito po yung ginamit ni Pangulong Marcos Jr. ng kanyang i-anunsyo na nahuli ito pong si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. At sa isang press briefing diyan po sa Malacanang ay sabi niya na ang salitang nahuli ay hindi ra po otomatikong tumutukoy sa isang formal na pag-aresto sa ilalim ng batas. At kapag nahuli, pwede raw sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos. So dito ho mga kababayan ay dito ho nahuli na nga itong si ang Malacanang na nagkamali po. Alam niyo ako sa tagal ko na rin sa media, yung ganitong issue mga kababayan talagang kung nagkamali, hindi naman masama na nagkamali. O di po ba? At talagang dapat ho ay aminin kung nagkaroon po ng pagkakamali. Pero dito ho ay talagang pinanindigan at binibigyan diin. O talagang gina-justify pa ho mga kababayan na talagang tama po ang Pangulo. Kasi pwede sabihin ang Pangulo hindi naman perfecto O pwede nagkakamali. At isa po sa pagkakamali ho rito mga kababayan, dapat hindi ipinauubaya ang pag-aanunsyo lagi sa Pangulo. O yun mga kababayan. At kasi yung siguro yung mga polisiya, alam mo may mga polisiya, ang administrasyon, siya po mag-aanunsyo. Merong mga presidential order o kautusan. Pero katulad ho nito mga kababayan di po, maliwanag ho. Alam nyo, malilito pa ang yung mga mag-aaral natin. Ano ba yung aresto at nahuli? Yung aresto, wikang Espanyol yan nahuli, Pilipino. Sa English, arrest or kung nahuli na, arrested, di po ba? So, maliwanag ho yan mga kababayan. At ang pinakamainam mo siguro, ako may senaryo ho. Mamaya sabihin ko kung pwede maging senaryo sana O pwede para makaalpas po rito ang Malacanang. Dito po sabihin natin kahihiyan kasi ang nabibigyan po na siyempre na bubutasan ho rito at sabihin natin na nababatikos ho rito mismo ang Malacanang. Ito pakinggan ho natin. Kayo ho sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Kayo ho ba anong masasabi niyo ho rito sa mga paliwanag ho ni Yusek Claire Castro? Na malinaw naman po na nagkamali po Dapat to aminin na lang po ang pagkakamali. Binibigyan katwiran pa yung nahuli, hindi na aresto. Nahuli ho, period. Kasi ang binabanggit ho ng Pangulo, nung nahuli tapos sumunod na video, meron nang sinasabi na nasa custody Ano ba yung nasa custody? Di na aresto, nahuli. Ito pakinggan ho natin mga kababayan at kayo na ho ang musga. At mamaya kukomentaryuhan po natin. Ito hong paliwanag sa press con po sa Malacanang ni Yusek Claire Castro na kung saan ay kanyang binibigyang katwiran na hindi po nagkamali ang Pangulo sa kanyang pagbanggit na nahuli. Pero sabi ho ng Czech Republic, hindi ho na aresto. So yung issue na yan mga kababayan parang dapat magpalit na ho tayo ng dictionary. Hindi po ba? Amyendahan. Ito panoorin ho natin mga kababayan yung paliwanag ni Yusek Claire Castro. Ito po. Public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida, can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe.
nahuli na si Saldico. Pag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Saldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Dahil nga po, hindi lamang iisang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. So, Yusek, we can guarantee the public that the lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authority. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Yusek, last na lang po. Sabi nga po ng Department of Justice, dahil dun sa press ko nila na they don't have the confirmed information yet on Mr. Ko's current whereabouts. In the event that Mr. Ko has indeed escaped or in no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye. Follow-up question mula kay Maricel Lalili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Ano po ba yung naaresto? Okay, iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Kung may pagkakaiba ba na termino, lihiya, na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Saldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya at the time. Before po lumipad si Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Muli, hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating nadinig na interview, ang nais lamang po niya ay malaman kung anong estado ni Saldico doon at ano pa maaaring malaman at magawa para maibalik si Saldico dito sa Pilipinas. Okay, so ano po yung inaasahan ng Pangulo na iuuwi dito ni Secretary Vida or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida?
Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin nating igalang ang confidentiality at yan po ang nais ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, nabanggit nyo yung term na arrest hindi ginagamit ng Czech Republic kaya minabuti nating igalang yung kanilang nais, no? Pero given na yung sinabing nakita si Zaldico doon sa border and then apprehended, whatever, arrested or hindi nga ginagamit yung arrest, no? Bakit kaya hindi muna natin kino-ordinate sa Czech Republic yung term bago nagkaroon ng ganong announcement sa Pangulo and then it took days before it was corrected kasi kumalat 'di ba sa mainstream media the arrest and it took days before the government corrected given that proactive naman kayo sa pag-check ng misinformation minsan sadya o hindi, no? Bakit it took days before we correct yung arrest na word kaya nagkaroon tuloy ng confusion? Ace, hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. No, the government kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito dahil na-interview si Attorney Polo Martinez, si Attorney Polo Martinez, at sinabi niya technically hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. So that's the time na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico, yung possibility na wala na siya doon, hindi kaya mas maiging inanunsyo, yung anunsyo nangyari muna na nagkaroon na ng kasiguraduhan na talagang maiuuwi natin from Czech Republic si Ko bago ngayon sabi ng DOJ mismo baka wala na siya doon. Hindi kaya tama, naging premature nga po yung naging pag-anunsyo. Ano po, ulitin po natin ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo naman. Di po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Totoo naman. At ang sabi ng Pangulo, nakikipag-coordinate tayo sa Czech Republic. Totoo naman. So anong premature doon? Walang premature doon. Anong nais ng Pangulo? Madala at mabalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Tama. Walang pagbabago doon. Hanggang ngayon, yun ang nais din natin. So, anong premature doon? Walang premature doon. Siyempre, if the president makes an announcement na gano'n, there will be expectations sa, finally, nahuli na, and then, pwede na siyang iuwi. Nandun na yung hopes or even expectations from the public na iuwi. But since now, meron ng possibility nga na wala na pala siya sa Czech Republic. So, there comes yung mga, bakit gano'n? Gano'n po yung mga notion eh. Opo. Pero sabi nga natin, sa bawat kilos ni Zaldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo kesa sa iba nyo pa malaman. Kapag ka nalaman namin at hindi namin inanunsyo, sasabihin nyo naman sa amin, ba't hindi inanunsyo? So, mas magandang i-anunsyo namin, pero hindi namin sinabi agad na mahuhuli. Kaya nga ang sabi dito, nakikipag-coordinate ang Pilipinas sa Czech Republic. Okay, salamat. Okay, yan po ang paliwanag ni Yusek Claire Castro. Kayo ho ang humusga, mga kababayan, kasi ito, tinitignan ko yung dictionary at yung sa wikang Pilipino. Ang ibig pong sabihin, di ba, yung sa Tagalog, English, ita-translate. Ito hong nahuli, to arrest, at ito ho ay caught o taken natin, ito yung to arrest. So, yun ho mga kababayan, talagang wala ho makita mga kababayan. Meron ding ibang termino, apprehended. O yun ho. So, talagang nahuli. Yun ho mga kababayan, talagang hindi na ho siguro dapat nabigyan katwiran. O, di po ba? Ang pinakamainam na gawin ho siguro ng ating Pangulo ay wag na hong panindigan yung wag nang yung i-justify pa na panindigan na nagkamali ho eh. Ang pinakamainam kung sino po ang nagbigay ng impormasyon sa Pangulo, yung maling impormasyon, dapat ho ay papanagutin niya. O dapat ho siguro matanggal po sa pwesto, di po ba? O harap-harapan na o pagalitan kung ano man, o dapat na disiplinahin mga kababayan. Kasi inilagay niya sa balag ng alanganin ang Pangulo, di ba? Mali ang inanunsyo. O kaya naman, ako naman sa tagal ko ng sa media mga kababayan,
yung senaryo, pwede rin yung hong mag-ano eh. Ito, mga galawang ano lang to, medyo pang-gobyerno. Halimbawa, trabaho naman ng DFA yan. Hindi, ang nagbigay sa amin yan, na impormasyon, yung taga-embassy, Philippine Embassy. O, magsakripisyo kayo ng isa ron. O, official consul, o ko naman. Naaamin siya ako, hindi, naibigay namin sa Pangulo yung yung maling impormasyon, yung pala, hindi pala kumpirmado. O, so, ang gagawin ng Pangulo, ganun ba? O, di, tanggal ka dyan sa pwesto mo. Tapos, pwede namang wala tayong kamalay-malay, O, balik ka muna sa DFA, tapos after few weeks o few months, abroad ka ulit sa iba naman. Pwede yung mga ganong palusot sa gobyerno kasi, di ba, pwede. Para lang mapagtakpan yung mga ganyang nangyaring kapalpakan. Di po ba? Ito maliwanag ko, kapalpakan po ito sa pagbibigay ng impormasyon. At ako, sa aking pananaw, hindi na dapat na gina-justify binibigyan katwiran. Nahuli. Nahuli na mali. Di po ba? Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito, mga kababayan? Kasi talagang, maliwanag ho, mga kababayan, na at siguro magsisilbing leksyon na rin po ito sa gobyerno, na kung saan, hindi po lahat ng mga kung ano-ano mga usapin, ipinaanunsyo sa Pangulo. Di po ba? Ako kasi sa tagal ko rin po nag-cover, dyan po sa Malacanang. Sa lahat ng mga nagsimula po ako sa Pangulo, kay dating Pangulong Fidel Ramos. Tapos sumunod ho dyan ay itong si Erap Sada, tapos natanggal si Erap, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At naka-ilang taon siya, matagal din, 9 years. Tapos sumunod si Pangulong Noynoy Aquino, hanggang doon ako. Tapos ano po ko kasi na-promote po ako bilang station manager at andun, nag-aangkor na lang po ako sa radio station. So, lahat po yan, mga kababayan, noon, sa panahon po ni FBR, hindi po nag-aanunsyo si FBR ng mga, kung ano-ano mga ganyan, yung noon tawag po press secretary. Yung press secretary lagi nagsasabi ng mga ganito, kasi kung sakaling nagkaroon ng pagbabago, biglang, halimbawa, eto katulad nito, halimbawa, ang pinagsalita ho rito, ay itong si Yusek Claire Castro na, ayan, nahuli na, si Saldico, inanunsyo, lumabas na ngayon, tapos biglang, na-correct na mali pala. Pwede mong sabihin, bigla magsasalita ng Pangulo, hindi, nagkaroon ng mali lang, no? Na pagbibigay ng detalye ng impormasyon, so nagkamali itong si Yusek Claire Castro. So, hindi malaking pinsala. Nabigyan mo ng shield ng panangga yung Pangulo. Dapat ganun ho, mga kababayan. Pero ngayon, ang ginagawa ko, sinasalag ho ni Yusek Claire Castro, mali na nga Ano ba naman yun na aminin na lang, di po ba? Kasi nagmumukhang lalong katawa-tawa ang Malacanang na kung saan, binibigyan katwira mo, iba yung nahuli, sa naaresto, kahit na siguro, kahit na grade 1 ho, mga kababayan o kahit sabihin mong yung tao nga hindi po nakapag-aral, itanong mo, ano ibig sabihin na nahuli? Ay, naaresto yan. Itanong mo, magpunta ho kayo sa kalye. Kahit na sa hindi nakapag-aral, hindi po mga matatalinong tao. Simple lang ho, kahit grade 1, magtanong tayo sa grade 1, anong ibig sabihin ng nahuli? Aresto. I-Englishin ka pa ngayon ng mga kabataan nahuli, arrested. No, di ba? Arrest, apprehended, arrested, apprehended, mga ganun No, yun ho, mga kababayan. So, yun lang ho. At ako naman, dapat ho, siguro, ay wala na. Nasukul na wag na. At lilipas din yan Kasi ang pinaka mahirap po rito, mga kababayan, sa mga susunod po ng mga anunsyo, baka magkakaroon po ng pagdududa, di ba? Sa kredibilidad na magsasalita. Hindi po ba? Ang pinakamainam ho na gawin ay, sige, aminin. Tapos kung sino ang may kasalanan, managot. Kasi ang Pangulo, wala, isinubo lang naman yung impormasyon Dapat yung lahat po ng mga ibinibigyan na impormasyon sa Pangulo ay talagang validated. Talagang na-check ho ng mabuti, di po ba? Kapag hindi sigurado, kasi alam nyo, katulad kami sa media, sa mainstream ho, mga kababayan, yung tawag ho diyang kuryente, na kung saan ay nag-report ka ng mali. Yari ka.
Kaya pwede kang masuspinde o matanggal sa trabaho or basta may didisiplinahin ka. Kaya ang ginagawa ho ng mga taga-media, halimbawa may source ka na ganito o may pumutok na balita, naku, parang alanganin to. I-double check mo yan, sa iba pa mga sources mo kung ano-ano na tama ba ito na si ganito, tinanggal na sa pwesto. O kaya naman ini-appoint, mga ganun, mga ganung anggulo. Kaya yun ho, siguro magbibigyan ng leksyon po ito sa mismo sa gobyerno at siyempre communication sa mga kababayan na talagang dapat swabe. Kasi hindi po ito na katulad ng mga impormasyon, alam ba, sa politika na pwede mong i-justify at medyo kalikutin ng konti. Pero ito maliwanag ho mga kababayan na ang sinasabi nahuli. At wala pong kawala. Di po ba? Kasi at yun po, nasa social media account na mismo ng Pangulo. Ako, ang pinakamaganda ho rito at para makapagbangong puri ang Malacanang, ang pinakamainam mo ay may managot. Sino ba ang nagbigay ng impormasyon sa Pangulo? Kasi ito ho, mga kababayan, ang liwanag ho. Ayan, nakasulat ho. Diba? Nahuli na si Saldico. Ayan ho. Yan ho, ang sabi, at ang ginamit ho, tignan mo yung paliwanag ni Yusek Claire Castro. Pag nahuli, hindi raw ibig sabihin na naaresto na. Ang sabi ho ng Pangulo, he is now detained in Prague after crossing into Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Ito, panoorin nyo mga kababayan sa ating TV screen. Basahin nyo ang binabanggit. At breaking news po yan ng Presidential Communications Office. Nahuli na. So, sabi ho, we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines as the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. So, yun ho, i-arrest lang ho yung pagpapabalik. Ibig sabihin na aresto. Ang sabi, he is now detained, nakulong. Hindi naman pwede ikulong kung hindi ka na-aresto o hindi nahuli. Di po ba? So maliwanag ho ito mga kababayan na talagang, ang pinakamaganda ho talaga, wag na hong paikot-ikutin na yung nahuli, hindi ka kahalintulad o kahulugan ng naaresto, hindi na. Aminin na po na nagkamali, di po ba? Nahuli. Sige, nagkamali sa pagsabi ng nahuli, mukhang sabit yung nagbulong sa Pangulo na impormasyon. Sige, suspindihin yan o tanggalan ng pwesto o kung ano man, di ba? Yun lang ho, pinakamaganda ho dyan, sibakin sa pwesto para managot. At para magsilbing leksyon sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Yun lang ho. Kayo ho, ano masasabi nyo ho mga kababayan? Dito ho. Kasi ako, ang kinakatakot ko rito, baka malito po yung tao Lalo na ho yung mga estudyante, mga mag-aaral, na kapag nasa kanilang klase, nung nahuli, hindi kahulugan ng naaresto. Sabi kasi ng Malacanang baka magkaroon po ng kalituhan O kaya naman, babalik ko sa gobyerno na napakasinungaling. So kayo ho, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating issue na pinag-uusapan. Dapat na bang umamin sa pagkakamali o gina-justify pa yung pagkakamali? Di po ba binibigyan katwiran pa? Sige, mag-comment lang po kayo dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po mag-subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Okay, maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.